Magaling kang magtanong kung marunong kang makinig. So, hindi lang basta tanong ng tanong. Pero pag nagtanong ka, pag sumagot ang church planter, dapat iniintindi naman natin ng mabuti at magiging active ka sa pakikinig. Nasubukan nyo na po ba minsan sa buhay nyo na may mahalagang bagay na naibahagi ka sa isang tao, tapos parang feeling mo inabsorb ka talaga niya? Parang feeling mo, pagka-share mo sa kanya nung nasa puso mo, yung parang nagkaanan ka at talaga namang sabi mo, ay, salamat. Pero may time din na nag-share ka ng ganun ding damdamin sa isang tao, pero parang wala lang. Wala nangyari sa buhay mo. Alam po ba niyo kung saan marahil ang pagkakaiba? Ang posible ay kung paano ka pinakinggan ng tao na yon. So, ang kakaibahan po marahil ay paano sila nakinig sa'yo. So, itong pag-uusapan natin, how to listen actively or active listening. Sabi po ni Bob Logan, sabi niya, yung pinagkukunan natin ng mga materials ng coaching, sabi niya, in all of the ingredients of successful coaching, ang active listening po raw ay ito ang mahalaga so far. So in all of the ingredients of successful coaching relationship, sabi nila, itong listening ay mahalaga, pinakamahalaga sa nakikita po nila. So ano ba ito? Ano ba itong tinatawag nating how to listen actively? Sa page 10 po ng inyong handout. So number 1, what is it? So, pwede po ba natin sabay-sabay basahin? Number 1, ready, go. Listening with understanding and communicating to your church planter the fact that you understand them from their frame of reference. Marami pong magagandang bagay dyan sa number 1. Una natin, tingnan natin. Listening with understanding. So, kapag may nagsasalita, nagtanong ka, tapos sumagot siya. So, sa pakikinig mo ay, bakit niya sinasabi to? So, kailangan intindihin, saan siya nanggagaling? So, hindi lang dun sa sinasabi, pero you look beyond. Anong kalagayan niya? Bakit niya sinasabi to? Anong pinanggagalingan niya? So, kailangan dito ay magbigay ng talagang focus. You give attention, really full attention sa isang tao na nagsasalita. Maraming pagkakataon na kapag may nagsasalita, akala natin ay hindi talaga tayo sa likod ng isipan natin. Minsan nga, tumatango tayo, pero sa likod ng isipan, wala naman talaga hindi tayo active. So, ang pinag-uusapan nating active listening, habang nagsasalita ang isang tao, talagang nakafocus ka at nagbibigay ka ng atensyon, inuunawa mo ng gusto as anong sinasabi niya, bakit niya ito sinasabi. So, it's listening with understanding. At ito pa ang isang component. And communicating to your church planter the fact that you understand them. Hindi ka lang nakikinig na mabuti, kailangang ipadama mo sa kanya na naintindihan mo talaga siya. Maraming mga pagkakataon na akala natin ay nasa same phase na tayo nung kausap natin, pero yung pala, pag tinanong mo, di pa pala. So, kailangan maintindihan at kailangan ipadama mo sa kanya na, kapatid, naintindihan ko yung sinasabi mo. So, paano gagawin yan? Titingnan natin sa mga susunod na mga points. So, it is listening with understanding and communicating to your church planter the fact that you understand them. Ito pang isang magandang bagay. From their frame of reference. Minsan po nakita ko itong picture na ito sa isang libro, sa 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey. At hilingin ko po na tignan nyo ang picture na mabuti at ano ang nakikita nyo sa picture. Pwede po ba ilang sandali, pause the video para tignan ang larawan. Okay, nakita nyo po ba? Ang totoo po ay may dalawang larawan sa picture na yan. We're just looking at one picture, pero depende kung saan mo tinitignan. Anong perspektibo ng tinitignan mo? Ginamit po raw ito ni Stephen Covey sa kanyang isang klase niya at talagang na-divide ang kanyang class. At
Talagang nagdebate sila. Ayaw pumayag ng mga nakakita ng mga 8 years old. Sa katunayan, ang tanong niya ay, kung bibigyan ko kayo ng pagkakataon na mag-response sa nakikita niyong picture, ano gagawin niyo? Sabi ng kalahati na nakakita ng matanda, ang gagawin namin ay bibigyan namin siya ng limos dahil nakakaawa. Ang sabi ng kalahati ng grupo na nakakita ng bata, sabi nila, i-date namin kasi napakaganda babae. Napakalayo. The opposite, contrast, but they are just looking at one picture. Alam po ba niyo saan ang pagkakaiba? Perspective. Frame of reference. Diyan nagsimula yung paradigm shift na sinasabi natin. Kadalasan po raw, tinitignan natin yung mga bagay sa sarili mong karanasan. Hindi talaga sa mga in-interpret natin yung mga pangyayari. Hindi dahil sa nakikita mo, kundi dahil sa yun ang karanasan mo. Halimbawa, pag nakakita ka ng isang bata naglilimos, anong reaction mo? Ba't iba? Yung iba sasabihin, bihira yung magulang ng bata na yan, pinabayaan siya. Yung iba naman, nakakaawa, bigyan ko nga ng tulong. Pag daw titignan natin ng mas malayo pa or before that, mas deeper pa, ayun nagsasabi na nakakaawa ang bata. There's somehow, sa karanasan niya sa buhay niya, ay napakitaan siya ng kaawaan. Or kung sinasabi niya na napabayaan o pinabayaan ng magulang, somehow, sa karanasan niya ay pinabayaan siya. Hindi natin in-interpret ang mga pangyayari at tinitignan sa talagang kalagayan, kundi in-interpret natin ang pangyayari batay sa ating sariling karanasan. Agree po ba kayo? Agree. Maliban na magkaroon tayo nung experience natin kanina, nung nakita niyo yung picture na, oo nga! Ibig sabihin, nagkaroon na kayo ng pagbabago ng pananaw. Yung sinasabi natin sa active listening, kapag nakikinig ka, hindi mo interpret yung sinasabi niya batay sa karanasan mo, iiwan yung karanasan mo at iintindihin mo siya sa kanyang kalagayan. Kaya minsan akala natin yung simpleng bagay, sasabihin, simple lang yan. Pero sa kanya, mabigat. So kailangang iwanan mo yung damdamin mo at pananaw mo at sabihin mo sa kanya, kapatid, naintindihan kita, talagang mabigat. In their own frame of reference. Sa ibang salita, sinasabi natin, ilagay mo ang sarili mo sa kanilang... In the shoes of others. Yeah, putting yourself in the shoes of others. Magbibigay sa iyo yan ng panibagong pananaw. Magbibigay sa iyo ng panibagong pagtanaw sa mga bagay. At saka mo masasabi na, kaya pala. Kaya pala hirap siya. So, listening with understanding, ano sinasabi nito? And communicate to your planter the fact that you understand them in their frame of reference. Let's go to number 2. Sabay-sabay ulit basa. Go. Clarifying the core of what the... So, clarify the core. Yung anong sustansya nito, anong buod nito, anong nasa gitna talaga nito. At kailangan i-clarify mo. Kasi posible din na dahil nga po ang tendency natin na intindihin natin sa ating karanasan, baka hindi talaga yon ang kahulugan niya, hindi yon talaga ang kalagayan niya. Kaya kailangan tayong mag-clarify. Parang pwedeng sabihin, kapatid, sa sinasabi mo, tama ba ako sa aking pananaw na ikaw ay nadi-discourage? So kailangan yan. Yan ang active listening. You have to clarify the core. Number 3. Basa. The coach understanding of what the planter has said doesn't remain inside of them. He gives it back out. Kailangan ibabalik. Kapatid, tama bang pagkaunawa ko? May mga stopping points. Di po ba sa mga conversations may mga appropriate stopping points? At appropriate stopping points, maganda po raw na i-clarify na kaysa pagsalitain mo siya ng mga 10 to 15 minutes tapos saka dulo-dulo, sasabihin mo sa kanya, ano nga yung sinabi mo kanina? Nakaka-discourage sa kausap mo. So mas mabuti na, kapatid, bago ka magtuloy, tingnan mo kung tama ang pananaw ko. Narinig ko sa iyo na ito ang kalagayan mo at damdamin mo ito. Sasabihin niya, opo, pastor. Then, naging magaling ka tagapakinig. So the coach understanding ay para mas maging accurate. Number 4. Go. Verbally summarizing what you said.
Huwag naman po pala palagi. Yung sasalita siya ka. Ibig sabihin mo, na-discourage ka. Ibig sabihin mo, nawala ng Bible study. Huwag mo naman nung palagi. Pero, again, appropriate stopping points, verbally summarize. Para matitiyak na kayo ay nasa parehong kalagayan at nasa parehong antas. Number 5, maganda ito. Go. Communicates back both the content. Kadalasan pareho. Pero kailangan po nating linawin yan. Ano yung content ng sinasabi niya at ano ang damdamin niya rito. Kadalasan pareho. Halimbawa, sasabihin ng church planter nyo na, Coach, yung Bible study natin, kumukonti na nga eh. Saka pati yung dumadalo, kukunti na. Talagang gusto ko nang tumigil. So, anong content gusto niyang tumigil dahil kumukonti Bible study? Anong feeling niya? Discouraged. Pero posible din ba na hindi siya discouraged? Pwede rin. Gusto niya lang Oo, pwede rin. Pwede sabihin niya, hindi po coach. Sa katunayan, lalo pa nga po akong lumalapit sa Lord para bigyan pa niya ako ng kalakasan. Pero kaagad, ang dating sa'yo ay, sa content ng sinasabi niya, discouraged siya. Kadalasan pareho, pero hindi rin sa lahat ng pagkakataon. You have to clarify the content and the feeling. Pwede sabihin, hindi ho, pastor mo. Lalo ko na-encourage kasi mas malaki ang hamon sa harapan ko. Pwede yan. Isang sinabi, maraming pwedeng damdamin. Mamaya po, magkakaroon tayo na exercise patungkol doon. Number 6, some call this reflecting. So this is not interpreting, this is not problem solving yet, dito, but this is just reflecting. Kapag nagsalita siya, you reflect. Tahimik muna. Ano nakikita mo? Anong scenario? At kailangang ipadama mo sa kanya kung ano naintindihan mo. And number 7, sabay-sabay, go. This is not... Palagay ko po, kayo ay mag-agree sa akin na marami rin pagkakataon na ang mga kailangan ng ating pong mga church planters ay hindi advice. Ang kailangan po nila ay somebody to listen. Tama? Tama. Oo. A good coach doesn't have to say so much to be effective. Nahan po niyo yun. Hindi kailangan marami kang sinasabi at marami kang binibigay para maging effective. Tulad po sabi ko, marami din pagkakataon ng kailangan lang ng tao ay makikinig sa kanya at mag-absorb sa kanya. Kung meron yan, makakahinga siya, sabihin niya, salamat, napakalaking tulong. So this is active listening. Amen? Tingnan po natin ang mga biblical exhortations sa listening. Proverbs 18, verse 13. He who answers before listening, that is his folly and his shame. Kapag nagsalita ka agad at hindi ka muna nakinig, that is his folly and his shame. Kaya, let a man be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Kaya madalas tayong nagagalit kasi nauna ang salita, nagagalit ka bago ka makinig. Pero the Bible says, let a man be quick to hear and slow to speak and slow to anger. Yan ang dahilan bakit tayo binigyan ng Diyos ng dalawang tainga at isang bibig. Listening is a godly thing. Amen? Listening is a godly thing. Tingnan po natin yung mga verses dyan. God listens to us. Ang Diyos ang pinakamagandang halimbawa siguro natin sa listening. Tingnan po natin ang mga verse. Psalm 40 verse 1. I waited patiently for the Lord, and He turned to me and heard my cry. Sino magaling makinig? Ang Diyos. I love the Lord, for He heard my voice. He heard my cry for mercy, because He turned His ear to me. I will call on Him as long as I live. 1 Peter 3:12. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayers. Isaiah 65 verse 24. While they are still speaking, I will hear. Let's look at some obstacles. Nasa page 10 pa rin po tayo. Ano ang mga ilang hadlang sa aktibong pakikinig natin
sa ating pong church planter. Number 1, coaches who are quiet. This is passive listening. Parang katulad sabi ko kanina, parang nagsasalita ang planter mo, wala lang, dead baka lang. Number 2, pretending to understand. Oo, naintindihan kita, pero alam nyo, sa iisipan ko, sasabihin mo, wag niya sana akong tatanungin kasi pag tinanong niya ako uli, sa totoo, wala akong naintindihan. Number 3, ito, madalas natin ginagawa. Ano nga yung sinabi mo kanina? Nothing without understanding. Let's go to the page 11, number 4. Non-verbal communications could lead the team leader to think that you're not listening and you're not even interested. Ano po yung mga yan? A, poor eye contact. Sino po rito ang hirap tumingin sa mata? Sa mata. Diba, may mga church leaders tayo. Tayo po ngayon ay buksan po natin ang Biblia natin. Noon po hirap akong tumingin sa eye to eye. Pero nagbibigay po yan ng malaking mensahe sa kanya. So kung titingnan ko siya, Pastor, alam mo, natutuwa ako sa buhay mo at nakatingin ako sa kanya eye to eye, that speaks a lot. I mean, bibigay ka sa kanya ng talagang atensyon at ng pagpapahalaga. So, siguro magandang sanayin kung hindi kayo sanay. B, facial expressions. Facial expression looks as is you're not interested in the conversation. Pwede niyo po ba akong bigyan ng mga facial expressions sa parang hindi niya kayo interesado? Oo, iba pa yan. Iba pa yan. Pero facial expressions, nakatingin nga sa'yo, pero ang facial expressions ay parang nakaka-dismaya. Ito pa, body postures. So, kung uupo ako na, Pastor, ano bang kwento mo, ha? Sige, magsimula ka na. Interesado po ba? Hindi. Pero kung upo ako at medyo nakaslant ako ng konti, kapatid, handa ako makinig sa'yo. And this posture ay nagbibigay ng napakagandang mensahe sa kanya. Baka kahit hindi ka pa nagsasalita, talagang handang-handa si Pastor makinig sa akin. So, ang kailangang ingatan ay yung body posture natin dapat nagpapahayag na tayo interesado sa kanya. So, kasi it's mga non-verbal yan na mahalagang-mahalaga. Number 5, impatience with silence. Kailangan natin intindihin na hindi lahat ng tao ay mabilis mag-process katulad ng marami o ng ilan. Ako, matagal ako mag-process. Minsan may mga meetings na pagkatapos ng meeting, saka ko sabihin, dapat nasabi ko yun pero late nang dumating. So kung sakali na nagtanong tayo at hindi kagad siya sumagot, just give him time. Bigyan natin ng panahon ng ating planter kasi kapag nag-impatience ka at nagpakita ka ng, tagal naman sumagot, wala na. Hadlang po yun sa tamang magandang pakikinig mo at active listening. Ito, number 6. Marami sa atin ang guilty dito. Basa? Go. Finishing the planter's sentence. Sino pong guilty dyan? Ako. Minsan dahil naiinip tayo, naghahanap siya ng tamang salita. Sabihin natin, bigla na tayong papasok. Pastor, ako nga po pupunta sa kaya lang po naanoan ka ba? Puro ano. Finishing the sentence for them ay hindi po magandang bagay. Ito ay isang hadlang o obstacle sa ating pong active listening. Number 7. Pwede niyo po ba iparinig sa akin yan? Go. Hadlang po ba yan? Ano sa palagay nyo? Nakakahadlang ba yan sa pakikinig at sa ating team leader kapag papakinggan natin siya? Pag sabihin mo, siguro depende sa haba at tono. Pero kung sasabihin ka lang, okay, so parang siya sabi ko na I'm still with you. Pero kung sasabihin mo ng ano sa palagay nyo? Nakaka-discourage siya. So depende sa tono or klase kung mapakita. Pero kung tutuusin, kung pag-uusapan talaga ang active listening,
ang walang dahil sabi natin kanina sa meaning, you have to communicate back the content and the feeling. So yung ko, parang pero ano naintindihan mo? Kung pag-uusapan talagang active listening, mas mabuti na sabihin or i-communicate kung ano yung dapat i-communicate instead of sabihin na Okay, so magandang isipin. Ang bottom line ay ano ang posible na maging mga obstacle o hadlang sa ating pong magandang pakikinig. Amen? Okay po ba yan?